Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Job. At nandito na tayo sa chapter 17. At tinitignan po natin itong response nitong si Job. At ang sabi po niya, 'di ba, dito sa verse 1 ng chapter 17 ay gulong-gulo ang aking isipan, bilang na ang aking mga araw. Yan. Kasi 'di ba, probably nararamdaman niya na mahina na siya. Alam mo 'yon, at hindi na siya magtatagal. Yun yung alam niya, yun yung nasa isip niya, sapagkat marahil ay matagal na, nagtagal na itong kanyang nararamdaman na nasakit na hindi naman gumagaling. Kumbaga parang lalo pa siyang nadaragdagan, lalong nahihirapan, 'di ba, yung kanya pong katawan, at sabi dito, pinagmasdan ko ang sa akin ay lumalait, mga salita nila ay lubhang masasakit. Yung nga yung binabanggit po natin, 'di ba mga kapatid, na itong mga response, itong mga wordings ng mga kaibigan po ni Job ay hindi po sila nakatulong, hindi sila nakakatulong dito po kay Job. Mas maganda nga sana na hindi na lang sila umimik, maganda yung ginawa nila na ilang araw po sila, 'di ba, na naupo lang doon po sa tabi ni Job, pero ang problema kasi ibinuka po nila, 'di ba, yung kanila pong mga bibig, at punong-puno naman po ito, 'di ba, ng condemnation dito po kay Job. So nasasaktan nitong si Job sa mga binabanggit po nila, sapagkat ito yung napakahirap, 'di ba, sa isang tao, yung husgahan ka sapagkat hindi ka nila kilalang kilala, hindi nila alam yung pinagdadaanan mo, hindi nila alam yung nararamdaman mo. May mga ganyang mga tao na basta lang makapagsalita, hindi po nila iniisip kung sila po ay nakakasakit, at sa part po ni Job ay nasasaktan po siya. Sabi niya yung mga salita nila ay lubhang masasakit. Sabi niya, "O Diyos, ako'y tapat, kaya sa akin magtiwala, ikaw lang ang makapagpapatunay sa aking mga salita." Grabe lang talaga itong si Job, na sa kabila ng lahat ng kanyang mga pinagdaanan, maintindihan din po natin na may mga panahon na nadidepress po siya. Normal po yun sa mga may sakit. Lalong-lalo na kapag alam mo yun, yung parang wala nang katapusan or wala nang lunas, sa tuwing titignan mo yung marahil sa tuwing titignan ni Job, 'di ba, yung kanyang katawan ay talagang nangihina din siya, kasi tao lang din naman siya, 'di ba, na maaring mapagod, maaring magkasakit, 'di ba, at maaring manghina, pero hindi po naalis dito po kay Job na lagi pong makikonekta, makipag-usap sa Diyos niya, So sabi niya, ako'y tapat, kaya sa akin magtiwala, ikaw lang ang makapagpapatunay sa aking mga salita. Isip nila isinarhan mo upang di makaunawa laban sa akin, wag nawa silang magtagumpay. Ano naman ang pwede mong sabihin, 'di ba, sa mga kaibigan po nitong si Job, na sinasabi po niya, Lord, kilala mo ako, 'di ba? Yung mga sinasabi nila ay hindi totoo, pawang kasinungalingan yung kanilang sinasabi. Ikaw yung makapagpapatutuo nito, at yung mga sinasabi nila ay wag sanang mag-prosper, hindi ito totoo, sapagkat hindi naman talaga in the first place ito totoo, Siyang dahil sa salapi ay nagtataksil sa mga kaibigan, kanyang mga anak ang siyang mawawalan, matitest mo talaga, 'di ba, yung friendship
pagdating sa ano sa pera. Lalong 'di ba maraming mga ano nagkakagalit-galit, 'di ba? Marami yung mga naghihiwa-hiwalay na mga klase ng relationship, especially sa mga magkakaibigan, nang dahil po sa salapi, no? Marami po yung ganong mga kaso, no? At ang binabanggit po nitong si Job, nung marami ako, nung maalwan ako, 'di ba, nung maayos yung buhay ko, 'di ba? Okay ang mga ito sa akin. Pero ngayon na walang-wala ako, grabe na silang manghusga, 'di ba? Grabe na yung mga binabanggit nila. Grabe na yung mga paratang nila, 'di ba, sa akin. Naka-experience na po ba tayo ng ganon? 'Di ba, na alam mo yun, nung walang-wala sila, tapos kumbaga tayo yung natulong, 'di ba? Marami yung mga pagkakataon na tayo ay binigyan ng pagkakataong makatulong sa mga buhay po nila. Pero nung sila ay nagkaroon na, 'di ba? Yung parang masakit yun na na part, 'di ba? Nung sila ay nagkaroon na, may mga ganun ba na instances sa buhay po natin, kung sino-sino na, 'di ba? Kung ano-ano na yung binabanggit, 'di ba, sa atin, at nagagawan pa tayo, 'di ba, na murahin, pagwikaan, 'di ba, ng masasama. Masakit po 'yun sa part ng isang tao, 'di ba, na alam mo 'yun, nagbigay ng lahat, 'di ba, ng opportunity upang siya po ay makatulong. Kumbaga, ginawan kita ng lahat ng kabutihan, tapos ito yung response mo sa akin. Normal lang 'yun, 'di ba, sa mga taong katulad po natin, yung makaranas ng mga ganito pong sakit mula doon po sa mga tao na sa tingin po natin ay hindi po tayo gagawan sana, 'di ba, ng mali. Pero nakita po natin ito, mga kaibigan ni Job, ganito po yung mga paratang nila, 'di ba, sa kanya, no? Ako ngayon pinag-uusapan ng buong bayan, no? Ayan si Job, grabe yung nangyari yan sa kanya, 'di ba? Sa tuwing siyempre kilalang-kilala siya, 'di ba? Maalwan yung buhay niya, maayos talaga lahat, 'di ba, sa kanya. At very pa siya, no? May alam mo 'yon, may mga binibigyan pa siya, 'di ba, ng mga payo. So talk of the town talaga yung nangyari dito sa kanya, na alam mo 'yun, dati yan maayos yung buhay niyan, pero ngayon tignan mo, makasalanan kasi yan, nakakaawa talaga siya. Pero 'di ba, mga kapatid, sa yung awa kasi na wala namang ginagawa, 'di ba? Ano 'yun, void 'yun, hindi 'yun hindi 'yun alam mo 'yun, hindi 'yun tama. 'Di ba? Marami yung mga naawa hanggang awa lang, pero wala naman silang ginagawa, no? Wala naman silang actions, no? Yung alam mo 'yun, yung kasi it is a gift din, yung magkaroon ka ng compassion. 'Di ba? Ang Lord ay talagang grabe siya sa compassion, no? At tayo man din, kapag nakaka-encounter tayo, 'di ba, ng mga ganito pong mga instances na talagang nakakaawa yung buhay, hindi ka talaga mapakali na hindi magbibigay. Kasi kasama ng pagmamahal, 'di ba, yung pagbibigay. Hindi ka po pwedeng magsabi, 'di ba, ng umiibig ka, 'di ba, naaawa ka, 'di ba, na hindi ka man lang nagbibigay, 'di ba, ng tulong, no? Kung sa dami ng mga tinulungan sana nitong si Job, sa dami sana ng mga nakinabang, sorry for the term, doon sa mga pagkakataon na siya po ay meron, 'di ba, kung sila po sana ay nag-offer ng help. Siguro may mga nag-offer din pero napagod. 'Di ba? May mga ganun napagod sila sa pagbibigay, napagod sila sa pagtulong. May mga ganun, 'di ba, na mga tao kahit sa kapanahunan po natin ngayon, no? So pinag-uusapan, sabi dito, ako ngayon pinag-uusapan ng buong bayan, pinupuntahan pa upang ang hirap nito, pinupuntahan pa upang maduraan lamang. Grabe namang mga tao to. So nakakaano lang talaga yung naging buhay niya, 'di ba?
Nakakaawa. Nakakaawa na nga, duduraan mo pa. Anong klaseng humanity? Di ba? Anong klaseng pag-uugali ang meron yung mga tao na ito? Di ba? Yung kahit siguro naman hindi duduraan sa harapan nila, pero yung makita kasi siya, syempre mga sugat siya, mabaho to eh. Di ba? Malansa ito eh. Tapos may mga uod pa eh. Talagang nakakaawa siya at nakakadire. Siguro yung mga iba ay pagkakita ay parang nasusuka, siguro nadudura. Pero masakit yun sa isang part ng tao, di ba, na nagdadaan sa ganitong klase, di ba, ng pinagdadaanan niya, no? Maduraan lamang, sabi dito, halos ako'y mabulag dahil sa kalungkutan, kasing nipis ng anino ang buo kong katawan. Ito yung sinasabi ko kanina, di ba, na siguro ang payat-payat lang talaga niya. Di ba, yung butot balat, di ba, banggit niya, butot balat, tapos alam mo yun, kasing nipis ng anino, sabi niya. Kasing nipis ng anino, payatot, no? Naging payat siya, di ba? Naging, alam mo yun, yung wala talaga siyang kaitsu-itsura. No? Grabe yung problema na napagdaanan niya. Ano? Sabi dito, mga nagsasabing sila'y tapat sa akin ay nagulat. Ang mga walang sala sa akin nanunumbat. No? Nanunumbat. Siyempre pagkakita mo, yan na ba si Job? Ay, naku naman, di ba? Nakakadiri naman yung kanyang kalagayan. Ngunit ang mga matuwid ay lalong naniniwala at lalo pang nahikayat na sila nga ang tama. Diba? Sila nga ang tama. Subalit silang lahat, humarap man sa akin, wala akong maituturo na may talinong angkin, no? Kahit gaano man yung mga binabanggit nila, yung mga sinasabi nilang mga katuwiran, di ba? Wala yun eh, hindi yun umiepekto sa akin. Kasi yung mga binabanggit nila ay panghuhusga, di ba? Panghuhusga dito, ano, sa kay Job, no? Tapos na ang mga araw ko, bigo ang aking mga plano, ang aking pag-asay tuluyan ng naglaho. Kasi yun yung akala niya. Di ba, na magtatapos yung buhay niya ng ganun na lang. Pero kahit nararamdaman niya, feeling niya na mawawala na siya, feeling niya na mamamatay na siya, ito yung hindi ginawa ni Job, di ba? Yung itakwil ang Diyos. Grabe lang yun Minsan ng tao, dumaan lang sa sinasabi niya, ang hirap-hirap talaga ng pinagdaanan ko. Diba? Pero pag tignan mo yung nangyari kay Job, hindi niya tinakwil ang God sa kabila ng lahat ng kanyang napagdaanan. Kahit feeling niya, malapit na siyang matapos malapit na siyang mamatay in short. Diba? Pero hindi pa rin niya tinakwil ang Lord, no? At sabi nila, ang gabi ay araw na rin, malapit na raw ang liwanag, ngunit alam kong ako'y nasa dilim pa rin, no? Kasi wala pang wala pang, nakaka-excite lang, no? Kung paano po paghagalingin, kung paano po gagaling itong si Job. Kasi sa mga oras na ito, di ba, na tinitignan po natin, parang walang pag-asa Kasi hindi naman niya alam na, ang alam lang niya, mamamatay siya sa ganong kalagayan, no? Mamamatay siya sa sitwasyon na meron siya. Sabi dito, ang tanging pag-asa ko ay ang daigdig ng mga patay na doon, pag ako'y namatay na, hindi na ako maghihirap. Diba, kapag ako ay patay na, diba, wala na. Hindi ko na mararamdaman itong mga kirot, diba, ng mga sugat na meron ako. Diba? Kasi parang binabanggit po niya dito na, diba, resting place na lang. Tama na. Okay na ako. Diba? Pero ang maganda doon, hindi pa rin niya itinakwil. Diba, ang Diyos. Ang hukay ay tatawagin kong ama, at ang mga uod ay tuturing kong mga kapatid at ina. Grabe yun kasi yung mga uod, hindi siya iniwan. Paano yun? Hindi siya iniwan. Di ba yung mga uod, mga kapatid? Dumadami yan Di ba? Yung, pansinin mo yung kung saan nandun yung mga uod. Dadami yan, mga anak yan at mabilis po silang mga
dumami. Nasa katawan niya yun. Grabe lang siguro yung sakit. Di ba? Makati na masakit siguro habang yung mga uod ay kinakain. Di ba? Yung kanyang kalamnan. Payat-payatot pa nga siya. Di ba? Pero grabe lang talaga yung nangyari sa kanya. Buti pa yung mga uod hindi siya iniwan. Di ba? Kaya ang sinasabi niya, mamatay ako. Di ba? Kasama ko itong mga uod na ito. Di ba? Ituturing ko silang mga kapatid at ina. No? Grabe kapatid at ina. No, sabi dito, nasaan nga ang aking pag-asa? Sino ang dito ay makakakita? Madadala ko ba ito sa daigdig ng mga patay? Sasama ba ito sa alabok na hantungan? No? Yan ang akala mo, Job, no? Hindi naman natin pwedeng sabing relax ka lang, no? Kasi mahirap yung kanyang pinagdadaanan. Pero wait, no? Just wait upon the Lord. Minsan hindi kasi nakakapaghintay, 'di ba, yung tao, no? Pero yung process kasi ng buhay na ito ay wala naman sa atin 'di ba? Nasa kamay po ito, 'di ba, ng Panginoon, no? Sabi dito, chapter 18, sumagot si Bildad na Suhita. Ito naman si Bildad magsasalita. Ano naman yung kanyang sasabihin, no? Sabi dito, hindi natin alam kung ilang araw ito, 'di ba, yung na Google sa mga ganitong mga usapan. Pero yung isang araw lang, marami na kayong pwedeng pag-usapan 'di ba? Tapos hinang-hina na yung kanilang kaibigan. Hindi man lang natin nakita sila, 'di ba, na nag-offer ng pagkain, nag-offer ng inumin. Grabe lang, no? Sabi dito, sumagot si Bildad na Suhita, kay Rami naman ng iyong sinasabi. Tumahimik ka muna at pakinggan kami. Ito yung mahirap 'di ba? Nagsasalita yung tao. Sino ba yung i-comfort nyo dito? 'Di ba? Si Job. No, pero ang gusto nila, si Job tatahimik at sila yung magsasalita, no? Sabi dito, kami ba'y ano sa iyong palagay? Mga bakang hangal at walang nalalaman? Sarili mo lang ang iyong sinasaktan dahil sa galit na iyong tinataglay. Hindi, galit ka, Job Diba? Galit ka talaga Pababayaan ba ang daigdig dahil lamang sa'yo? At aalisin ang mga bundok sa kanilang pwesto. No? Sabi dito, ang ilaw ng masamay, tiyak na papatayin kasi masama ka Mamamatay ka talaga, Job, kasi masama ka. No? Sabi dito, ang kanyang apoy ay di na papaningasin. No? Mawawala ka dito sa mundo. Diba? Malilimutan ka. Kasi, diba, ano ba naman yung pwedeng alalahanin pa sa'yo? Yung ganyang kalagayan. Diba? Sabi dito, ang ilaw sa kanyang tahanay, pagdidilimin. Ang matatag niyang hakbang ngayon ay nabubuwal. Pagbagsak niya'y nalalapit sa kanya ring kasamaan. Masama ka talaga, Job, no? Yun yung punteriya, no, ng kanilang sinasabi. Di niya namamalayang ang kanyang mga paa ay sa bitag pupunta. Kaya naman nasisilo itong kanyang mga paa. Isang silo ang sa kanya'y iniumang, may bitag na nakahanda sa kanyang daraanan, no? Ito yung sinasabi natin na kapag masama yung iyong ginagawa, masama din yung iyong kahahantungan. Ito yung kanilang sinasabi dito po kay Job, no? San man siya bumaling, takot ay naghihintay. Paulit-ulit lang sila, no? Isa lang talaga yung punto nila, no? Dito kay Job, susundan siya nito sa bawat hakbang. Mayaman siya noon, ngunit ngayon hikahos. Naghihintay sa kanya'y hirap at pagdaraob, no? Hindi talaga sila nakakatuwa. Nakakamatay na sakit sa katawan niya'y kumakalat. Sabi dito, mga bisig at paa niya'y unti-unting naaagnas. Dati siyang panatag sa kanyang tahanan, ngayon kinakaladkad patungo kay kamatayan, no? Kung ganito yung maririnig, di ba, ng isang taong sa tingin nga niya, sa sarili niya, ay malapit na siyang mamatay. Naka-encounter na po ba kayo ng ganong
ganong sitwasyon, yung malapit ng mamatay, 'di ba? Tapos ganito pa yung mga babanggitin, 'di ba? Hindi talaga siya nakakatulong, no? May iba namang nakatira doon sa dati niyang tahanan matapos malagyan ng gamot at malinis ng lubusan. yung dating ari-arian, syempre kinuha na yun ng iba or maaring ibinenta dahil may pampagamot. Hindi po natin alam kung ano po yung nangyari at nag-end up nga itong si Job, 'di ba, sa sa tabi ng basurahan, no? Ang kanyang mga ugat at mga sanga lahat ay natuyo at pawang nalanta, no? Nawala nga silang lahat, no? Lahat nilang alaala ay napawi ng lubusan, nakalimutan ng lahat, pati kanyang pangalan. Nakalimutan ng lahat, pati ng kanyang pangalan. Ito kasi yung problema minsan sa tao, 'di ba? Na kapag hindi na siya napapakinabangan, 'di ba? Wala na siyang halaga at pati yung kanyang pangalan ay hindi na inaalala or hindi na binibigyan, 'di ba, ng halaga, Mula sa liwanag, inihagis siya sa karimlan at pinalaya siya sa daigdig ng mga buhay. Isang anak man o apo ay wala. Wala siyang naiwan. Ni isa'y walang natira sa kanyang sambahayan, no? Itong si Bildad, no? Totoo naman yung kanyang mga sinasabi, no? Wala naman talagang natira dito kay Job, no? Mula silangan hanggang kanluran, nanginginig at kinikilabutan dahil sa kanyang matinding kasawian, no? Yung pag-usapan ka na nga lang, 'di ba, yung pag-usapan ka doon sa iyong nakakaawang kalagayan, hindi yun maganda, 'di ba, na napakiramdam, no? Yung mga failures na pagdating sa health. Personally, ayaw ko yung ganun yung pinag-uusapan, 'di ba, yung alam mo, kakaawa talaga yan kasi ganyan, nakaranas ako ng ganyan nung ako'y nagkasakit, na parang deserve mo yan kasi umalis ka sa ganito, umalis ka sa ganyan, 'di ba? Masakit yun sa part ng isang tao, 'di ba, na dumadaan sa pagsubok, no? Sabi dito, ang masamang tao ay ganyang kapalaran, mga di kumikilala sa Diyos. Ganyan ang kahihinatnan, no? Nakakalimutan itong si Bildad, 'di ba, mga kapatid, na mananampalataya ka man o hindi mananampalataya, may mga ganito talagang tagpo, 'di ba, sa buhay ng isang tao. Kasi hindi lang naman yung mga mananampalataya yung nakakaranas, 'di ba, ng mga sakit, 'di ba, yung mga karamdaman. Kahit pag pumunta ka pag pumunta sa hospital, hindi lang naman mga mananampalataya yung mga may sakit, nasa bingit, 'di ba, ng kamatayan. Mga hindi rin mananampalataya, 'di ba? Nandyan din, no? May mga mananampalataya, meron ding mga mananampalataya. Kasi part po 'yan, 'di ba, ng curse, 'di ba, sa sangkatauhan ng dahil po sa kasalanan, no? At kapag nagdadaan pala ang isang tao, 'di ba, sa pagsubok, hindi mo po pwedeng sabihin sa kanya na you deserve it. Kasi alam na, tayong mga mananampalataya, alam natin, 'di ba, na yung mga ganyang mga klase po ng pagsubok, it is because, 'di ba, na alam mo 'yon, mapuprove lang talaga, very proud pa nga ang God, 'di ba, dito po kay Job, na sabi niya, alam mo ba itong si Job, no? Kaya niya 'yan. Nagtiwala ang Diyos, 'di ba, na malalagpasan ito ni Job at hindi siya itatakwil, 'di ba, nitong si Job. Hindi itatakwil ni Job ang Panginoon, no? Tayo man, kapag tayo po ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok, wag sana din natin, 'di ba, na itakwil ang Panginoon, bagkus antayin natin yung proseso ng Panginoon upang maitaas po, 'di ba, yung kanyang pangalan. So yun po, mga kapatid, yung ating lesson, at Erev Tov po sa bawat isa. Itatype ko na lang po yung ating question kung wala pong naihanda si Sister May Grace. Erev Tov po.